Magandang tanghali po sa atin mga kapatid. Meron po muna ipapabahagi po ang Panginoong Hesus at gustong ipapatid sa ating lahat. Ito po ay nasusulat po sa mga awit 91 verse 2. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko ang aking tinitiwalaan. Matuto po tayo magtiwala sa Panginoon dahil po ang Panginoon po ay hindi po tayo bibiguin sa lahat ng oras at pagsubok. Wala pong pagsubok na hindi natin kakayanin at wala din po pagsubok na hindi naranasan ng iba. Kaya po mga kapatid, ito po ay nasusulat din po sa pangalawang verse na Jeremiah 17 verse 7 to 10. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Amen po. Malinaw naman po na mapalad daw po ang taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Kaya po magtiwala po tayo sa Panginoon ng buong puso, buong katapatan, buong kaluluwa sapagkat papalain niya tayo. Hindi po yung ang pagpapala po ng Panginoon ay matatanggap po natin sa physical, sa mental at sa ating pong spiritual at sa ating pong iba't iba pang mga kakayahan. Kaya po wag po tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Panginoon po nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito naman po sinasabi po sa Gawa 3 verse 19. Kaya't huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang maglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos, palalakasin kita at tutulungan, itataguyod kita ng aking matuwid ng kamay. Kaya po mga kapatid, nagpapatotoo po ang Panginoon, siya po ay banal at makapangyarihan, handa tayong tulungan sa lahat ng suliranin sa buhay, sa lahat ng pagsubok. Kaya po mga kapatid, huwag po tayo manghihinayang sa anumang mawawala sa atin sapagkat ang lahat ng yon ay may purpose po si Lord. Lahat po ng yun ay may kapalit po. Huwag niyo pong iisipin lagi na gagawa ko ng mabuti para lang sa biyaya. Hindi po ganoon. Gumawa ka ng mabuti ng buong katapatan, buong kalooban para sa Panginoon. At yun po sinasabi po sa 2 Timothy 1 verse 8 and to 10. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ito'y nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Mga kapatid, napakalinaw po na dapat po wag daw po natin kakaya ang Panginoon sapagkat nasusulat din po sa banal na salita ng Panginoon na sino man nagkakahiya sa Panginoong Hesus ay pagdating ng tamang panahon, pagdating ng huling panahon, ay ikahihiya din niya sa kanyang Ama sapagkat nasusulat po yun sa kanya pong salita. Ang Panginoong Hesus po ang nagsalita nun. At ito naman po sinasabi sa kanya pong salita sa Mateo 5 verse 3 to 12. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mga kapatid, kaya po kailangan po nating maging mapakumbaba sa lahat ng oras sapagkat po kung tayo po unahin natin ng pride, magiging po mapagmataas, hindi po tayo kalulugan ng Diyos sapagkat ang tinitingnan ng Panginoon po ay puso, hindi po labas. Hindi po siya tulad ng tao kung tumingin. Ang Panginoong Hesus po ay kung tumingin ay sa puso. Kaya po lagi po nating idalangin sa Kanya na pagkalinisin niya nawa ang ating puso upang sa gayon magawa natin ang Kanyang mga utos niya. Kaya po lagi po tayo magpakumbaba at sundin natin ang mga utos ng Panginoon. Huwag po tayo maging tamad para sa Panginoon. Dapat po pag tumawag po sa iyo ang Panginoon at naisip pong magbasa po ng Biblia, huwag mo po itong palagpasin dahil ibig sabihin tinatawag ka ng Panginoon at pinili ka niya. Kaya huwag niyo po sasayangin. Maliwanag naman po na kailangan po natin magpakumbaba sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ang lahat daw po nagdadalamhati ay aalawin ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ang lahat po nagdadalamhati, kanya pong aaliwin. Mapalad ang mga nagpapakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Amen po. Sa lahat po nagpapakumbaba ay mamanahin nila ang daigdig. Siya po yung pong mapagkumbaba po ay mas mayaman pa po siya sa Pangulo.
o sa mga leader ng mundo. Mayaman pa po siya sa lahat ng mga naririto sa mundong ito. Kung ikay halimbawa po, nasa iyo po ang Panginoon, kahit po ikay sobra na pong hirap, pero lagi mo tatandaan na mayroon kang kayamanan sa langit at ang kayamanan mo ang Panginoong Hesus. Kaya po wag po tayo mawawalan ng pag-asa sapagkat ang Panginoon ang pag-asa natin. Walang problema, hindi natin kakayanin at di tayo iiwan ng Panginoon. Amen po ba? At ito naman po nasusulat sa Mateo 11 verse 28 to 30. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Okay po, maliwanag naman po na ang kanya po mga utos at magaan ang kanyang mga pinapagawa. Kaya po mga kapatid, kailangan po natin gawin yun. Kung yung mga pong pag-MLA nakakaabot po tayo, mga pag-cellphone po, mga mobile, mga sari-sari pong mga laro ay nakakaabot po, halimbawa po ay magdamagan na po, pero yung salita ng Panginoon di po natin papabigyan ng oras. Dapat po natin pagbigyan ng oras ang Panginoong Hesus sapagkat ang Panginoong Hesus po ay binigyan niya buhay niya para sa iyo, para tubusin ka at ako, para tubusin natin mga kasalanan. Hindi siya namatay dahil sa ating kabutihan, namatay siya para sa ikaliligtas natin. Purihin po Panginoon. Yun nga po sinasabi po sa Mateo na sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga pinapagawa. Maliwanag naman po yun. Kaya po mga kapatid, na po minatutunan po kayo. Salamat po.